Yo guys, good morning. So day off tayo ngayong araw. Gahanap na naman tayo ng mapapagkaabalahan, so mabablog. So hindi naman tayo pwedeng mag-running ngayong araw kasi nga as per dun sa weather forecast dito sa area namin is maulan siya hanggang next week. Siguro hindi tayo makakatakbo man tayo, pasalit-salit lang. So ngayon naisipan kong magpagupit since mahaba na din yung buhok natin. Parang almost 2 months na yata tayo hindi nakapagpagupit. So tara, ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nagpapagupit. 6 minutes drive away lang dito yun sa bahay. Bago yon, tinawagan ko pala yung kasamahan ko sa trabaho. So gusto ko lang siyang bigyan itong skinless na ginawa ko nung nakaraan na yan. Naglagay tayo dito. Dadaan ko na rin sa kanya. So bago tayo magpagupit, along the way lang naman yun. So let's go! So guys, ito nga palang gamit natin na sasakyan is kila ate to. So nanghihiram lang tayo. Ito yung ginagamit ko na sasakyan kapag mayroon akong pupuntahan. For example, mag-grocery or saan mang malayong pupuntahan. So ito din yung ginamit ko na sasakyan nung nag-training ako na makakuha ng lisensya. So guys, nandito na tayo sa kanila. So mag-maniobra lang tayo. Yan, park lang tayo. So nasa labas na pala siya. Nag-GOC. So ayan. Ano na? Wala yun, pre. Ha? Wala yun. Wala, may dadala ko sa yung bag. Wala, nagtanong ka eh. Magpasensya mo na to. Oo. Ayan o. Sige. Pwede tayo mo na. Nakablog tayo. Hi ka muna. Ayan na, si Leno. No? Ayan, kasama ka sa trabaho. Thank you sir. Wala yan, konti lang yan. Pang-almusal lang ba? O sige na sir. Ha? Oo. Sir, thank you. Bigyan mo ako ng feedback, yung honest feedback para ma-improve natin. Sige na. Sige na, papagupit ako eh. Dinaan ko lang saglit. Sige pre. Bukas na lang, ano shift mo bukas? 12. 12. O sige, mag-aabot tayo, 8 ako. Pre. Sige na. Yan, didiretso na tayo sa pupuntahan natin. Yung nagawa nating skinless kanina, medyo konti lang din naman yung nagawa ko. So sa susunod, pagka gumawa tayo, sobrahan natin. So pwede natin bigyan yung ibang kasamahan ko naman. So kung magkaka-chance, pwede din natin siyang gawing negosyo, pero hindi pa sa ngayon. Try natin kung mai-improve natin yung lasa niya at kung marami tayong pwedeng maging customer na malapit dito, why not, diba? So nandito na tayo guys sa barbershop na pupuntahan natin. Yan. So tingin ko naman abot tayo kasi hanggang 6 PM lang sila as per dun sa website nila. So yun, mukha naman wala masyadong pila, wala masyadong sasakyan. So nandito na tayo guys sa barbershop na pupunta natin. Wala masyadong sasakyan sa labas. So sakto lang yan. Kakatapos lang siguro ng isa. Hindi na tayo masyadong maghihintay. Yan. Dito na tayo ngayon sa Westlocks Barbershop. So dito tayo nagpapagupit palagi. So tara, pagupit muna tayo. So guys, wait lang tayo dito. Yan. So isa na lang yung ginugupitan. So walang mga customer na naghihintay dito ngayon. Wait lang tayo. So tapos na tayo magpagupit. At medyo malamig na sa pakiramdam. Medyo presko na ulit. Yan. Ang rate nga pala ng gupit dito is nasa $28. So kung i-convert natin siya sa peso is nasa 1,120. So ganun yung presyo niya dito sa Canada pagka magpapagupit ka. So dadaan lang tayo ngayon ng grocery store, bibili lang tayo ng mga prutas. Wala na rin kasing prutas ngayon sa bahay.
Try natin kung makakita tayo ng pakwan, kasi nakabili ako ng nakaraan ng pakwan. Nasa $5 lang, sulit na sulit siya, napakalaki. So since summer dito, panahon na naman ng pakwan. So guys, nandito na tayo sa grocery store na pupuntahan natin. So saglit na saglit lang tayo dito, prutas lang talaga yung bibili natin. So tara, nakabili na tayo ng prutas. So nakakita tayo ng watermelon. So nasa $7 lang siya. Ayan, malaki na siya and seedless. Yung kinuha ko na nga palang saging is yung kulay green na, kasi mabilis siyang mahinog sa bahay. So okay na itong lahat, uwi na tayo. Nakalimutan ko palang dalhin yung eco bag, nasa sasakyan. So pwede namang ilabas to, akayin ko na lang siya. So, nandito na tayo ulit sa sasakyan. Meron lang akong gustong i-share sa inyo based dun sa napanood ko. Pag bibili ka daw ng pakwan, ang hanapin mo daw yung meron siyang yellow spot na ganito. So ang ibig sabihin daw niya kapag ganyan is matamis yung pakwan. Based on my experience naman, legit naman siya. Since napanood ko yung video na yon, laging pinipili ko yung merong yellow spot, kasi yung iba talagang wala, as in green lang siya. So yun lang yung na-share ko about dito sa pakwan. So tara. So bago tayo umuwi, daan muna tayo ng McDonald's. By the way, doon nga pala ako nagtatrabaho sa McDonald's. So nasanay na nga pala ako na kada day off ko, nasasanay ako na nagda-drive-thru ako at bumibili ko ng kape, kasi since nag-start ako doon sa McDonald's sa magtrabaho, puro yung kape na lang na yun ang iniinom ko. Order muna tayo ng kape. Order lang muna tayo ng kape, tapos orderan ko rin si Jock ng ice cream. Hi there. What can I get started for you? Can I have just a large coffee double? Of course, anything else? And can you please add shot of espresso? Got it. And just a sundae ice cream in a cup. Got it. And that's everything. Perfect. Total at your first window. Have a great Christianity. You too, thank you. So guys, ayun din yung isa kong trabaho dito. Na-assign ako dyan sa drive-thru. Nagtitake tayo ng order. Ayan, bayad lang tayo. Alright, 480. Let's go Oilers! Let's go! There you go. Ayan si Calvin. Alright. Bye-bye! So na-assign ako dito sa drive-thru minsan. Kaya natatawa sila sa akin kapag nakikita nila ako di off ko. Lagi ako nagda-drive-thru, bumibili ako ng kape. Kasi ewan ko, nasanay na talaga ako sa kape ng McDonald's. What are you doing here, Kuya? Icy chips? No, it's fruits, all fruits. Ah, just fruits? Yep. How's the baby? All good. How's the baby? Yeah. Of course. See you. Bye-bye. Yeah, Yeah. see you. So, ayan. Hindi naman masyadong busy kapag gantong oras. Normally, nagbibisi kami dyan sa McDo kapag lunchtime. So, depende na lang talaga kapag summer, nagbibisi talaga kapag peak season na. So, nasanay na lang din ako dito sa kape ng McDonald's. And ito lagi kong ino-order yung large double na meron siyang shot of espresso para lang may konting tapang. So dati kasi mahilig ako sa 3-in-1, yung coffee ko brown. So para sa akin kalasa niya to kapag meron siyang shot ng espresso. Kaya yung nakasanayan kong orderin dyan. So pagpasok ko pa lang ng umaga, inom na agad ng kape. Pag uwi ko, meron na akong bitbit na isang kape hanggang sa bahay. So eto, malapit na tayo ulit sa bahay. So yun lang, nakapagpagkape tayo, nakabili tayo ng prutas, then ayan, bili tayo ng kape. Balik na ulit tayo. So yun guys, nandito na tayo sa bahay. So inumin na natin yung kape natin, and pasok ko na din tong ice cream at malulusaw para makain na ng pamangkin ko si Jock. So yun lang, thank you sa pagsama.